technician sa India na kuryente sa power pole. Kamustahin po natin ang lagay ng biktima mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. ICI hiniling sa DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa iba pang individual. International Criminal Court Prosecutor Karim Khan na diskwalipika sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Pulong ni na Presidents Donald Trump at Xi Jinping tuloy pa rin ayon kay Secretary Bessent. Madagascar President Andry Rajoelina na-Impeach, militar mangunguna sa bagong gobyerno ng bansa. At hindi bababa sa 16 na katao patay sa nasunog na garment factory sa Bangladesh. Hiniling ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Justice o DOJ na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBO laban sa 19 individual para sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa Pilipinas. Ang ILBO ay isang kautusan para sa mga immigration officers na maigi nilang bantayan ang mga paglalakbay ng mga subject individuals. Ayon sa ICI, kanila nang isinumite sa DOJ ang mga ILBO laban kina former Caloocan 2nd District Representative Mary Cahayon Uy, Arturo Art Atayde, Alvin Tan, Bong Marasigan, Elmer De Leon, Ed Fuentebella, Johnny Santos, John Mary Vianney Parago, Alvin Mariano, Ryan Uy, Daryl Resio, Nestor Venturina at Benji Tocol. Kasama rin dito ang ILBO laban kina Public Works and Highways District Engineers Aristotel Ramos at Michael Rosaria at Project Engineer Angelina Garucha. Matatandaan din na humiling ang ICI na mag-issue ang DOJ ng ILBO laban kina former Senate President Francis Escudero, former House of Representatives Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at pati na rin sa mga dating senador na sina Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. Kasama rin sa listahan sina Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, ang may bahay nitong si Marilu Laurio Lipana, Department of Education Undersecretary Trigvi Olaivar, PWH District Engineers Loida Bogs Magalong, Ramon Devanadera, Johnny Protesta Jr., Arturo Gonzales Jr. at pati na rin sina Carlene Villa at ang negosyanteng si Maynard Ngu. Nagkasundo ang Pilipinas at Croatia sa no placement fee policy para maisulong ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, pinaplantsa na ng dalawang bansa ang potensyal na deployment ng mga health workers at napagkasunduan na rin nila na gawing simple ang work permits at residence cards. Layo nito na palakasin pa ang labor mobility at patatagin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Croatia sa pre-departure at post-arrival orientation seminars. Higit pa rito ay binuksan ng Croatia ang mahigit sa 400 job opportunities sa hospitality sector sa ilalim ng government-to-government pilot hiring program. Sa datos ng gobyerno, nasa 12,000 Pilipino ang namamasukan sa industriya ng hospitality, construction at services sa Croatia, Slovenia at Slovakia. Tutol ang Department of Finance sa panukalang gawing 10% ang value-added tax o VAT mula sa dating 12%.
Giit ng kagawaran, apektado ang credit rating ng bansa kapag naipasa ito. Magre-resulta din nila ito sa malaking pagbaba ng kita ng gobyerno at makakaapekto rin ito sa kakayahan nitong pondohan ng mga public services. Kabilang narito ang healthcare, flood control, education, social services at iba pa. Sa kabila naman ito, ipauubayan na lamang ng DOF sa mga mambabatas ang pagpasa sa nasabing panukalang batas. 77% ng mga Pilipino ang naniniwala na pinakamahusay na kaalyansa ng Pilipino ang Amerika laban sa panghaharas ng China sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Batay ito sa Pulse Asia survey na kinontrata ng WEO We Protect Our Seas Foundation na isinagawa noong Setyembre 27 hanggang 30 ng taong ito. Kalahok sa survey na ito ang 102,000 mga Pilipinong may edad 18 pataas mula sa buong bansa at pinayagan silang magbanggit ng hanggang 3 bansa. Sa inilabas na resulta, nakakuha ng 82% na boto ang Estados Unidos sa Metro Manila. 81% naman sa Luzon, 77% sa Visayas at 65% sa Mindanao. Sumunod sa listahan ng Japan, Australia, Canada, United Kingdom, South Korea, Germany, France at India. Nasa 1% naman ng mga respondents ang hindi sigurado habang 0.2% sa kanila ay binanggit ang Russia. Sa kasalukuyan, nakapaghain na ng 150 diplomatic protests ang Pilipinas laban sa China sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Posibleng conflict of interest. Yan ang dahilan ng mga judges ng International Criminal Court o ICC, kaya diskwalipikado na si Chief Prosecutor Karim Khan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagbawalan na rin ng ICC si Khan na makibahagi sa paglilitis kay Duterte. Ayon sa ulat ng Reuters na ibinase sa kopya ng isang desisyon ng ICC, kaya na-disqualify si Khan ay dahil sa naging kinatawan ito ng Philippines Human Rights Commission sa pagtukoy kay Duterte bilang pangunahing suspect sa kasong Crimes Against Humanity. Nitong Agosto ay una nang hiniling ng depensa sa ICC na tanggalin si Khan sa kaso ng dating Pangulo dahil maaari umano itong magdulot ng bias o pagkiling. Matatanda ang dati ring inimbestigahan si Khan ng United Nations dahil naman sa alegasyong sexual misconduct. Nais munang alamin ng Department of Foreign Affairs o DFA kung si Philippine Ambassador to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. ang nasa likod ng kumakalat na Facebook post na nagsasabing dinukot ng mga Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ibinigay sa mga dayuhan. Sinabi pa ng viral post na may pangalan na Teodoro Locsin na hindi inaresto ng International Criminal Court si Duterte. Dagdag pa niya kung may kasalanan man si Duterte, ipinakikita lamang nito na wala umanong kakayahan ng bansa na pairali ng sarili nitong hustisya. Inilarawan pa ng nagpakilalang si Locsin na pagtataksilang paniniwalang mga dayuhan ang dapat na humusga sa mga Pilipino. Pero sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na makikipag-ugnayan siya kay Locsin para personal na kumpirmahin kung siya nga ang gumawa ng mga nasabing post. Samantala, hindi naman naglabas ng anong pahayag si Locsin kung siya nga ang may akda ng kontrobersyal na post. Buo na ang pasya ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kakausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng bise na ang kinakaharap ng kanyang ama ay usaping pampamilya na at sila na niya ang bahala rito. Una nang ibinasura ng International Criminal Court ang kahilingang interim release ng depensa para sa dating Pangulo. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no.
Susunod, pulong ni Presidents Donald Trump at Xi Jinping tuloy pa rin ayon kay Secretary Bessent. 14 pang bihag ng Hamas ibinalik na sa Israel. At Madagascar President Andry Rajoelina na-Impeach, militar mangunguna sa bagong gobyerno ng bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata na Agila International. Magsisimula na po ba? Ang susunod na programa. From instant payment alerts through Sound Pay to seamless transactions with the GCash for Business portal, find out how technology is making business success just a tap away. I wanted to create po something that is truly mine. My ideas, everything. And then eventually, that passion became like a bread and butter na also for me. It's ushering the micro, small, and medium enterprises into the easy era of doing business. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. We learn about your story in an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion. We care about you with a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals. We're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Naglabas ang China ng wanted list at nag-alok ng pabuya para sa impormasyon ukol sa mga miyembro ng Taiwanese Military Psychological Operations Unit. Ayon sa ulat mula sa Chinese Public Security Bureau, nag-alok ang Beijing ng 10,000 won o higit kumulang 81,000 pesos. Ang gantimpalang ito ay ibibigay laban sa 18 mga opisyal ng Taiwan na umano'y kasapi sa Taiwan PSYOPs Unit. Ang umano'y Taiwanese Psychological Operations Unit ang ahensyang sangkot sa pagpapalaganap ng separatist ideologies in Taiwan. Responsable rin sila para sa smear campaign at fake news na ikinakalat laban sa Beijing. Minamanipula rin umano ng PSYOPs Unit ang opinyon ng publiko tungkol sa China gamit ang ilang external forces. 世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是真正的台海现状，是不容篡改的历史和法理事实，是国际社会的普遍共识。任何人、任何势力都无法歪曲，无法撼动。台湾从来不是一个国家，也绝不可能成为一个国家。赖清德再次宣扬台独分裂谬论，是对台独主张的冷饭在炒，是对歪理学说的拙劣拼接，更是对两岸同胞民族感情的肆意践踏，充分暴露其对历史和法理事实的无知，对广大台胞利益福祉的无视。其所作所为只会加剧台海形势紧张，只会破坏台海和平稳定，
只会给台湾同胞带来深重灾难。相信广大台湾同胞对此有清醒认识，不受蛊惑，不被裹挟。 Samantala, ipinahayag ng Taiwan Defense Ministry na ang China ang madalas na makilahok sa cognitive warfare sa paggamit nito ng propaganda at disinformation, intimidation tactics at pangingikil upang sirain ang tiwala at pagkakaisa ng lipunan. Dagdag pa nila na ang China mismo ang sumisira sa sarili nilang imahe. Ang insidenteng ito ay sumunod sa isang katulad na bounty na inilabas noong Hunyo laban sa mga Taiwanese hackers. Sa harap ng lumalalang tensyon sa China, Taiwan, ang ganitong uri ng bounty diplomacy ay nagpapakita ng mas sopistikadong digmaang pang-impormasyon. China continues to employ gray zone tactics, cyber attacks, disinformation campaigns, and the military exercise in an attempt to undermine people's trust in the government. And today, authoritarian regimes, many China, Russia, Iran, and North Korea, have formed an axis of upheaval to challenge the rule-based international order. And China is largely seen as the decisive enabler behind Russia's invasion of Ukraine. As a result, democracies around the world must act in concert to counter the existential and systemic threat. Tuloy pa rin ang binabalak na pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping sa South Korea. The Chinese economy is doing very poorly, and maybe they're trying to take focus off of that. China, as opposed to the United States is pushing for peace in the world. China is financing war. China purchases of Russian oil is financing the Russian war machine. They purchase Iranian oil, and we have been calling them out on that. So maybe it was to distract from that. And three, maybe it was a mistaken attempt to try to gain leverage before the two leaders meet in Korea in October. And I can tell you, trying to get leverage in front of a meeting with Donald Trump is a bad idea. Tinawag naman ni Besant na provocative ang hakbang ng China na palawigin ang kontrol sa pag-angkat ng rare earth minerals. Subalit, iginiit niyang bukas pa rin ang Estados Unidos na makipagnegosasyon. Sinabi rin niyang tinanggihan ng US ang licensing rules ng China bilang tugon sa mga bagong regulasyon sa exports. Sa gitna naman ng tensyon sa US-China trade relations, ang nakatakdang pulong ni Trump at Xi ay magiging sukatan kung mapagpapalapit ang ugnayan ng dalawang bansa o ito na ang magiging simula ng isang trade war. Lumikas po ang libo-libong residente sa lungsod ng Kupiansk matapos na patuloy ang pag-atake ng puwersa ng Russia sa rehiyon ng Kharkiv. Ayon kay Governor Ole Sinayubov, mahigit 400 pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na tinamaan ng matinding bakbakan. Matagal ng target ng mga opensiba ang Kupiansk dahil sa estratehikong lokasyon nito bilang daanan ng mga supply at troops sa pagitan ng silangan at gitnang bahagi ng Ukraine. Samantala, pinatindi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kampanya laban sa mga opisyal na pinaghihinala ang may kaugnayan sa Russia, partikular ang Odessa Mayor na si Hennady Trukhanov. Sinabi ni Zelensky na nangangailangan ng karagdagang proteksyon ang rehiyon ng Odessa matapos itong makatanggap ng mga ulat ng Russian spy networks mula sa kanilang security service. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Nagpahayag naman si Trukhanov na ang mga relasyon o aligasyon na siya ay naghahatid ng impormasyon sa Russia ay hindi totoo. Iginiit rin nito na ang kanyang Russian citizenship ay pinag-utos noong panahon pa ng Soviet Union. Nanawagan rin si Trukhanov na umapela para sa kanyang Ukrainian citizenship sa harap ng Korte Suprema o kung hindi man sapat ay sa harap mismo ng European Court of Human Rights.
Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянство Російської Федерації за певних обставин. Однак, таких обставин у мене не було. Рішення про позбавлення мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному суді, і якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини. Kailangang maghanda ang Europa sa pag-atake ng Russia sa rehiyon. Babala ito ni Polish Foreign Minister Radoslav Sikorski na nagsasabing irresponsable ang hindi magtayo ng depensa tulad ng drone wall sa eastern flank nito. Si Marjorie Quintos para sa balita. Stay the course. Ganito hinimok ni Foreign Minister Radoslav Sikorski ng Poland ang mga bansa sa Europa sa kanilang suporta sa Ukraine. Well, we don't yet know whether the drones over Copenhagen were Russian or not, but they certainly could have been. And that means that just like the Ukrainians from Kazakhstan were able to send their short-range drones deep into Russia, so Russia, using all kinds of ships, clunker feet, whatever, can reach, unfortunately, deep into Europe. And we should be prepared to counter that. And so I think not to build anti-drone and drone capacity these days would be irresponsible. Nasa London si Sikorski para ipakita sa mga kaalyado ng Iranian Shahed 136 drone na pinabagsak sa Kiev. Ayon kay Sikorski, umaasa siyang magbibigay si US President Donald Trump ng long-range Tomahawk missile sa Ukraine para palakasin ang pag-atake sa Russian infrastructure. Dinitali ni Sikorski ang kailangan pang tulong ng Ukraine mula sa mga kaalyado. We need to help Ukraine cope with this. They need generators, they need spare parts for their grid, for their generating, for the electricity plant. And secondly, they desperately need anti-aircraft assets. They need short-term, short-range, medium-range, the full spectrum. And we should also think of consequences for Putin. If he is hitting Ukrainian civilian targets, we should help Ukraine hit back at his military targets. Samantala, tinawag ni Russian President Vladimir Putin na walang kabuluhan ang ideya na pupuntirihin nila ang isang NATO member. Hinimok naman ni Sikorski ang Europe na suportahan pa ang Ukraine sa darating na 3 taon. The Ukrainians are planning this war for 3 years, which is prudent. And we need to convince Putin that we are ready to stay the course for at least those 3 years, that Ukraine will not be abandoned, that she will have the resources to keep the Ukrainian state going and the Ukrainian army and the Ukrainian defense industry. And then Russia can be made to change course. It is simply not true that Russia always wins. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sabay naman sa paghina ng puwersang Hamas ay ang pagpapalakas ng mga karibal nitong mga clans o grupo sa pagkontrol sa Gaza. Matapos ang ceasefire deal, sinubukan ng Hamas na muling patatagin ang kapangyarihan nito matapos mapatay ang dose-dose ng mga kalaban upang makuha ang permiso sa US na maging tagabantay ng enclave. Ilan sa mga grupong ito ay mga nakasagupan ng Hamas sa nagdaang 2 taon mula na magsimula ang giyera. Una narito ang Abu Shabaab clan na pinamumunuan ni Yasser Abu Sharab sa Rafah. Nakapag-recruit umano ito ng daan-daang mga miyembro kapalit na mataas na sahod. Inakusahan din sila ng Hamas na kasabwat ng Israel na kanila namang itinanggi. Isa rin sa pinakamalalakas na angkan sa Gaza ang Dogmosh clan na dating pinamunuan ni Mumtaz Dogmosh na nagtatag ng grupong Army of Islam na minsang kaalyado ng ISIS. Matatagpuan naman sa Khan Yunis ang Al-Majida clan. Nakasagupa rin ng Hamas matapos itong akusahan ng pagkakasangkot sa pagpatay sa mga kasapi nito. Naglabasan ng aligasyon ng targeted killings subalit kalaunan ay nagpahayag ng suporta sa Hamas ang pinuno ng clan.
Rami Helis ang nangunguna sa Shejaya, Gaza City, ang grupong lumalaban sa pamumuno ng Hamas kasabay ng patuloy na presensya ng Israeli forces sa lugar. Nananatiling delikado po ang sitwasyon matapos ang halos 2 taong digmaan na nagwasak sa komunidad ng mga Palestino. May pangamba ang mga otoridad na muling sumiklab ang sagupaan habang ang iba't ibang grupo ay nag-aagawan sa impluwensya at kontrol sa mga lugar na iniwan ng Hamas. Samantala, bumabalik na ang mga Palestino sa mga naguhong tahanan nila sa Northern Gaza kasabay ng mga dumarating na ayuda. Magkakaroon ng diskusyon ng Malaysia at US ukol sa pagbuo ng ceasefire agreement sa pagitan ng Thailand at Cambodia na inaasahang malalagdaan sa ASEAN Summit sa buwang ito. Matatandaang noong Hulyo ay nagsagupaan sa loob ng 5 araw ang Thailand at Cambodia sa border sa pagitan nila kung saan higit 30 katao ang naitalang nasawi. Bahagyang humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos pumagitna ang mga lider ng Malaysia at Estados Unidos. Nagbanta noon si US President Donald Trump na kapag nagpatuloy ang sagupaan ng Thailand at Cambodia ay ititigil nito ang pakikipagkalakalan sa dalawang bansa. Noong Setyembre ay muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos maghagis ng tear gas at rubber bullets ang kapulisan ng Thailand sa mga sibilyan ng Cambodia. Naniniwala naman ang Malaysian Foreign Minister na si Muhammad Hassan na maaaprubahan na ang ceasefire agreement sa gaganaping ASEAN Summit. Nakatakdang dumalo si Trump sa 47th ASEAN Summit na isasagawa sa Kuala Lumpur, Malaysia mula Oktubre 26 hanggang 28. Kailangang magbaba ng armas ng Hamas o sapilitang aalisin ito sa kanila. Yan ang pahayag ni US President Donald Trump sa militanting grupo. Naunang pinalaya na ng Hamas ang mga natitirang buhay na Israeli hostages nila habang pinauwi naman ng Israel ang dose-dosenang mga Palestinong detainees. Ito ay matapos ang isang ceasefire deal na pinangunahan ni Trump. Pero hanggang ngayon, hindi pa umaayon ang Hamas na tuluyang ibaba ang kanilang mga armas. Si Pearl Rogacion para sa report. Humigpit ang kapit sa Gaza ng Hamas fighters matapos magsagawa ng public executions. Sinusuway ng grupo ang kondisyon ng Israel na hindi matatapos ang giyera sa ilalim ng plano ni Trump hanggat hindi nagbababa ng armas ang mga militante. Naunang sinabi ni Trump na naroon ang Hamas para mapanatili ang kapayapaan. Initially speaking, they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members. And that didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. Gayunman sinabi ng Pangulo na oras na para magbaba ng armas ang Hamas at gusto niyang mangyari ito agad-agad. Nangako si Trump na maghihigpit kung magmamatigas ang grupo. But we have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes, you say because everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? Ayon sa mga residente ng Gaza na mataan ang maraming Hamas fighters noong Martes, nakadeploy sila sa mga ruta na ginagamit para sa aid deliveries. Ayon sa Palestinian security sources, dose-dosenang katao ang namatay sa engkwentro ng Hamas fighters at ng mga kalaban nito. Pinatay ng Hamas fighters ang mga pinaghihinalaang nakipagsabwatan sa Israeli forces. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Hinihintay pa rin ang malaking tulong o aid sa Gaza para pumaibsan ang gutom at pagpapahirap sa mga residente. Ayon sa Red Cross at sa UN agencies, sa ngayon po matumal pa rin ang pagpasok ng tulong sa teritoryo kahit na nagsimula na ang peace deal sa pagitan ng Hamas at Israel. Emmy Kapilita Roja para sa balita.
Matapos ideklara ni US President Donald Trump ang pagwawakas ng Gaza War at magpalitan ng hostages ang Hamas at Israel, marami ang umasa na bubugso na ang aid papasok sa teritoryo. Pero ayon sa aid agencies, hindi pa nangyayari ito kahit na nakaabang ang daang-daang libong Palestinians na nangangailangan ng tulong. Matumal pa rin ang daloy ng tulong papasok sa Gaza. Now, when it comes to the aid, the answer is no, not yet. The shift has not yet happened. We are still witnessing, only few trucks coming in and large crowds approaching these trucks in a way that is absolutely not conform to humanitarian standards. So. Figures are talking about the need for 600 trucks per day for 6 weeks to alleviate some of the first needs. I think we are not yet there yet. Ayon sa sangay ng Israeli military na nangangasiwa ng tulong, ang Kogat, 600 aid trucks ang inaasahang papasok sa Gaza araw-araw pagkatapos ng ceasefire. Gayunman, sinabi ni Turkish President Tayyip Erdogan na 350 humanitarian aid trucks pa lang ang nakapasok sa Gaza nitong mga nakaraang araw. Dumaan ang mga ito sa South at Central Crossing ng Kisufim. Ayon sa UN agencies, sarado pa rin ang sa North Gaza na sentro ng humanitarian crisis. We need some determined patience. So, determined to do what we set out to do, and as I say, we won't stop until we have done it, but we need that patience, because when, how, where, how much, who's going to count, and so on and so forth, is not in our hands right now, right? It's not in our hands right now. We have 190,000 metric tons in the region ready to go in. An update from the 170,000 we spoke about recently. So it's now 190,000 metric tons that are in the pipeline, just in the region. Jordan, the West Bank, Egypt, even Cyprus. Nananawagan rin ang World Health Organization para sa karagdagang medical evacuation at pagbubukas ng medical corridors. The second thing is really to expand the medical evacuations from Gaza. 15,600 people, including 3,800 children, need to be medically evacuated. And since October 2023, WHO has supported the medical evacuation of 7,841 patients, including 5,405 children. What we need more countries to accept patients from Gaza, and we need restoration of all the medical evacuation routes to West Bank, where we had a medical referral pathway, to Jordan, but also to East Jerusalem. Sa kabila nito, mas maluwag nang nakakagalaw ang mga humanitarians sa mga lugar na dati hindi nila mapuntahan. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Itinurn over na rin ng Hamas sa Israel ang 4 panglabi ng mga nasawing bihag matapos mag-issue ng panibagong babala si US President Donald Trump ng pagdisarma sa grupo. Nitong Martes ng gabi, dumating na sa Israel ang karagdagang labi ng mga binihag na Israelis na iniabot sa Red Crescent bago ito i-endorso sa Israeli military. Dinala rin ang 4 na labi sa National Institute for Forensic Medicine sa Tel Aviv para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kabuuan, 8 na ang bilang ng mga labi ng nasawing bihag na naibalik ng Hamas. Ginawa rin ng Hamas ang pagbabalik ng mga labi matapos magbabala ang Israel na pipigilan nito ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza hanggang sa tuluyan ng maibalik ng Hamas ang lahat ng 28 mga labi ng nasawing bihag. Kasalukuyang nasa 20 bihag at 8 mga labi na ang naiabot ng Hamas kapalit ng pagbubukas ng Israel ng aid corridor para makapag-abot ng tulong sa mga Gazans. Hawak pa ng Hamas ang karagdagang 20 mga labi ng mga bihag. Matatandaang nauna nang itinurn over ng Hamas ang 4 na labi ng mga bihag na natukoy na. Kabilang rito ang Israeli military captain na si Daniel Peretz, Guy Iluz, Yossi Sharabi at Bipin Joshi kasabay ng pagpapasakamay sa 20 buhay
pa sa ilalim ng ceasefire agreement. I think this will be a very long journey. We need to remain on course. We have to, of course, the importance of the ceasefire holding is very, very critical, and the importance that the parties continue, that they adhere to the parameters agreed in the ceasefire is very, very important. As I mentioned, there are many challenges that remain. These challenges include the breakdown of public safety, of public order, of lawlessness. And so this is something that we will need to deal with, of course, and we will face it on a daily basis. We have received this communication from the Israeli authorities, and of course we continue to encourage the parties to adhere to the agreements that have been set out in the ceasefire parameters, and we certainly very much hope that the bodies of the hostages are handed over and that the ceasefire continues to be implemented. In terms of the crossings, they are, we can confirm that today they were closed, but we continue to pick up because it's not every day that when things come in, everything is collected immediately. So we continue to collect what is there, and we will continue to do so, and then bring in more. Patay naman ang 3 opisyal ng Qatar sa isang aksidente sa kalsada malapit sa Red Sea Resort ng Sharm el-Sheikh. Ayon sa Embahada ng Qatar sa Cairo, ang 3 nasawi ay mga opisyal ng Amiri Diwan o tanggapan ng Emir ng Qatar. Nasa duty ang mga biktima nang mangyari ang insidente. 2 pang opisyal ang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa ilang ospital sa lugar. Nagpaabot ng pakikiramay ang Embahada ng Qatar sa mga naulilang pamilya at humiling ng panalangin para sa agarang pagpapagaling ng mga sugatan. Ang Sharm el-Sheikh ang naging sentro ng mga negosasyon para sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas at pinagdausan ng Global Summit kaugnay nito. Nagpaabot din ng pakikiramay si US President Donald Trump sa mga nasawing opisyal sa kanyang talumpati sa nasabing summit. Let me also express our condolences to the Qataris on the tragic car crash that claimed the lives of your cherished diplomats, some of whom were known by our people, and they were supposed to be incredible people. So please extend our sorrow and best wishes. That was tough. That was really Idineklara ni Isa Chiroma Bakari, leader ng oposisyon sa Cameroon, na siya ang nagwagi sa halalan sa pagkapangulo sa Cameroon. Buong kumpiyansa niyang sinabi na malinaw ang kanilang tagumpay at nararapat lamang itong igalang ng kanyang nasasakupan. Hinimok ni Bakari ang kasalukuyang nangunguna na si Paul Biya na tanggapin ang pagtatapos ng higit 4 na dekada nitong pamumuno at hayaang magsimula ang bagong yugto ng demokrasya sa bansa. Habang trending ang kanyang pahayag sa mga lungsod ng Cameroon, nananatiling tahimik ang ELECAM, ang komisyon na nangangasiwa sa halalan at inaasahang maglalabas ng opisyal na resulta bago ang ika-26 ng Oktubre. Naganap po ang isang kudeta sa Madagascar matapos kumpirmahin ng isang army commander na nasa kontrol na ng militar ang kapangyarihan sa bansa. Ito ay kasunod ng impeachment at pagtakas ni Pangulong Andry Rajoelina kasabay ng eroplano ng militar ng France matapos mabigong makontrol ang mga demonstrador. Mesdames et messieurs, depuis son élection à la présidence de la République de Madagascar, M. Andry Rajoelina a multiplié les actes de nature à compromettre la dignité et la neutralité attachées à la fonction présidentielle. Plusieurs faits démontrent un cumul d'activités incompatibles avec ses hautes fonctions, ainsi qu'un usage personnel à son influence publique à des fins privées ou partisanes. Nagdiwang sa kalsada ng Antananarivo ang libo-libong mga mamamayan bilang hudyat ng pribagong yugto sa pamumuno sa isla.
Ayon kay Commander Randriarina, isang konsehong binubuo ng militar ang namumuno sa bansa ng hanggang 2 taon kasama ang isang transitional government bago magsagawa ng halalan. On a pris la décision parce que j'ai expliqué ça plusieurs fois, parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar, il n'y a pas de président, il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien qui marche. Donc on doit prendre la responsabilité, en fait, c'est ça. Sinuspindi rin ng militar ang lahat ng pangunahing institusyon ng pamahalaan, kabilang ang Senado at ang Korte Suprema. Ang nasabing pag-aalsa ay bunga ng lingguhang kilos protest ng Gen Z laban sa korupsyon, kakulangan sa serbisyo at pamamalakad ni Raulina na siya ring unang umupo sa pwesto matapos ang isang coup noong taong 2009. Susunod, hindi bababa sa 16 na katao patay sa nasunog na garment factory sa Bangladesh. Google gagawa ng $15 billion AI base sa India. At donation drive ni Bini Aya para sa mga biktima ng lindol sa Cebu nakalikom ng 1 milyong piso. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Mga kabarangay, ngayong linggo, simula na ng pagbisita sa inyong mga eskwela dahil LTE goes to you, your university. Buong linggo, makikikampus tayo sa STI College, Novaliches. May mapapakinggan pa tayong mga kwento sa Barangay 366, Zone 37, Santa Cruz, Manila. Samahan kami buong linggo dito sa favorite daily morning habit nyo, LTE. Love, Tony Pet, and everything! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Kritikal ang lagay ng isang electrician na ito sa India matapos makuryente sa power pole na kanyang kinukumpuni. Ayon sa police report, naganap ang trahedya sa Saranagar Bridge sa Jodhpur. Kinumpirma ng power company na in-deploy nila ang electrician para tugunan ang power outage sa nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, nawala ng balanse ang electrician at pagkatapos ay natusok ng metal ang tiyan at saka ito na kuryente. Kaagad na isinugod ang biktima sa MGH Hospital. Naghain na ng police report at complaint ang kapatid ng biktima laban sa mga opisyal ng electric company. Hinihingi rin ng pamilya ng biktima na ipagkaloob ang buong sahod nito habang nagpapagaling siya sa kanyang pinsanang natamo. Naglunsad na ng investigasyon ang otoridad sa nasabing insidente. Hindi naman bababa sa 16 katao ang patay sa nasunog na garment factory sa Bangladesh. Ayon sa fire service na rumesponde sa sunog, nangyari ang insidente bandang tanghali, local time doon, at umabot sa 3 oras bago naapula ang apoy sa lugar. Subalit nadamay naman ang katabing chemical warehouse na naging sanhi para sumiklab muli ang sunog. Naglalaman ang imbaka ng kemikal ng mga bleaching powder, plastic at hydrogen peroxide na maaring nagpalala sa lakas ng apoy.
Inilikas na ang mga residente sa palibot ng gusali dahil sa highly toxic gas na maaring malanghap ng mga ito. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung legal ang operasyon ng imbakan ng kemikal. Pinangangambahan din na maaring madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa sunog. Habang nasa 20 katao naman ang namatay matapos masunog ang isang pribadong bus sa Rajasthan, India. Nang mapansin ang pagsiklab ng apoy ay agad na pumarada sa tabing daan ang driver ng bus. 57 katao ang lula ng bus at nagtamo ng malalang burn injuries ang nasa 15 rito, kabilang na ang 2 bata. Agad namang sinugod sa pagamutan ang mga biktima. Nagpaabot ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga naulila ng mga nasawi sa insidente. Muli namang nag-alboroto ang Mount Lewatobi Laki-Laki ng Indonesia. Ayon sa Indonesian Volcanology Agency, nagbuga ang bulkan ng ash pillar na may 10 kilometro ang taas. Nagdeklara na ang Volcanology and Geological Disaster Mitigation Center ng Red Level Volcano Observatory Notice for Aviation ang pinakamataas po na alert para balaan ang mga aircraft na iwasan ang paglipad sa below 6 kilometers na layo sa bulkan. Inalerto na ng lokal na pamahalaan ang mga komunidad na malapit sa bulkan na maging mapagmatsyag sa paligid dahil inaasahan ang pag-apaw ng luhar dahil sa maulan na panahon sa bansa. Pinagsusuot na rin ng face mask ang mga residente dahil sa masamang epekto ng volcanic ash sa respiratory health. Lumalawak ang kalituhan sa US tungkol sa pagkuha ng COVID-19 vaccine. Ayon sa mga eksperto, hindi malaman ng mga gustong magpabakuna kung kailangan ng reseta at kung sasagutin ng insurance nila ang COVID-19 shot gaya ng dating nakagawian na o practice. Si May Fanway Zaragoza para sa balitang yan. Ito si Atlanta resident Nadia Hicks. Tulad ng iba, humaharap siya sa bagong mga hadlang kung paano makakakuha ng COVID-19 vaccine. Matapos subukan at mabigong mag-appointment sa isang pharmacy tulad ng dati, kinailangan niyang humingi ng reseta sa doktor para mabakunahan. In the past couple of years, I would just book my appointment online and I would show up and I would just get the vaccine. But this time, I actually had to seek out information and also just the correct information too. Hindi lang si Hicks ang dumadaan sa ganitong pagkalito ngayon. Naunang ipinag-utos ng administrasyon sa 17 estado, kabilang ang Georgia na kailangan na ang reseta para sa COVID-19 vaccination. Pero sumunod na ni-reverse ito ng CDC at nagrekomendang hindi na kailangan ng reseta para sa nasabing bakuna. Kinumpirma ito ng Georgia Department of Public Health. Pero para sa mga katulad ni Hicks, magulo ang paiba-ibang impormasyon. It's causing a lot of anxiety because I think the less information we have, the harder it is to know whether, is it necessary to get the vaccine now? Because a lot of people think the pandemic is over. But it's COVID still exists. There are still people getting extremely ill from COVID. Ayon naman kay pharmacy owner Ira Katz, problemang malaki ang kaguluhang ito. I have never seen anything like this before, where there is such great confusion. People are conflicted as to, should I get it, should I not get it, what do I need to do? This is a problem. It should not be that way. So I do recommend, tell the government to stay out of healthcare. Sinabi ng public health experts na kumakalat ang ganitong pagkalito. Ayon kay Dr. Jody Guest, Senior Vice Chair ng Epidemiology sa Emory University, dahil sa ilang linggong pagbabago mga mensahe, patong-patong ang naging kaguluhan. There's been a tremendous amount of confusion. Do we need a prescription? Do we not need a prescription? Can we get it? Will it be recommended? Will our insurance company cover it? Am I eligible to get it? I mean, every layer of confusion that you could possibly think through, we've all had, including those of us who follow this for our profession. Ayon kay Guest, panahon na para magpabakuna na naman. And we need to set the record straight on the confusion we've had over the past several weeks,
Now we can move forward. The new vaccines are here. It is the time to get it. Nagbabala si Guest na dahil sa paiba-ibang mensahe, maaaring mabawasan na ang kumpiyansa ng publiko sa siyensya. Kahit pa sinasabi ng data na mahalaga ang bakuna para mapigilan ang pagkakasakit at maprotektahan ang high-risk groups. If the administration is not taking healthcare seriously, like how do the remainder of Americans take it seriously, especially folks who are supportive of the administration? Mifer Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Magtatayo po ang Google ng isang $15 billion AI and data center hub sa India. Yan po ang pinakamalaki nitong pasilidad sa labas ng Estados Unidos. Ayon kay Google Cloud CEO Tomas Kurian, itatayo ang bagong pasilidad sa Visakhapatnam, Andhra Pradesh sa loob ng 5 taon mula taong 2026 hanggang 2030. Ang hub ay sisimulan sa kapasidad na 1 gigawatt at plano pang palawakin ito. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng mga data center campuses, pagpapabuti ng enerhiya at infrastruktura, isang subsea cable gateway para sa koneksyon sa fiber optic network. Binigyan diin ng mga opisyal ng India na malaking bahagi ito ng pambansang layunin para sa AI, digital infrastructure at pagtaas ng mga oportunidad sa ekonomiya. Inaasahan din itong makalilikha ng maraming trabaho, pati na rin pag-angat sa teknolohiya at serbisyo kagaya ng cloud, AI at internet services. Hindi lamang ito proyekto sa infrastruktura, bahagi rin ito na mas malawak na kompetisyon sa global AI kung saan maraming kumpanya, katulad din ng Microsoft at Amazon ang nakatuon sa India bilang susunod na tech hub. Naimbento na po ng US firm na Inventwood ang tinatawag nilang superwood, ang kahoy na mas matibay pa ng 10 beses sa asero o steel. Ayon sa inventor ng superwood na si material scientist Liang Binghu, ang kanyang kahoy ay gawa sa key components na lignin at cellulose. Kapwa ang dalawa ang nagbibigay ng tibay sa superwood at maging mas praktikal na gamitin bilang materyales sa pagpapagawa ng gusali. Giit ng Inventwood, 20 beses na mas matibay ang superwood kumpara sa ordinaryong kahoy. Subalit, sa kabila nito, mas mahal ng bahagya ang superwood at mas malaki ang manufacturing carbon footprint nito. Pero nilinaw naman ng kumpanya na 90% na mas mababa naman ang carbon emissions nito kumpara sa steel o asero. Lubos pa rin ang kasiyahan ni Filipino racer Alfonsi Dakigan matapos makuha ang makasaysayang back-to-back na karera sa 2025 Asia Talent Cup na ginanap sa Mandalika, Indonesia. Kasabay ng kanyang kaarawan ang makuha ng 17 o 16 anyos na racer ang titulo bilang unang rider mula sa Pilipinas, nagwagi o nanagwagi ng Asia Talent Cup. Pagkalipas ng isang araw ay panalo naman ito sa race 2 at nakadiretso siya sa P3 rank overall sa standing bago ang final round. Inilarawan ng 16 anyos ang race 2 bilang mas kalmadong racetrack. Gaganapin ang round 6 ng Asia Talent Cup sa Sepang International Circuit sa Malaysia sa darating na Oktubre 25 at 26. Nagpakita ng isang Luka Magic performance ang Los Angeles Lakers guard na si Luka Doncic para sa kanyang preseason debut sa kabila ng 113 and 104 loss laban po yan sa Phoenix Suns. Nagbigay si Luka ng 25 points, 7 rebounds at 4 assists sa loob ng 23 minutes on the court para sa Lakers. Sinabi ni Coach J.J. Redick na patuloy ang paghahanda nito kay Luka at ang Lakers para sa darating na regular season ng NBA. Sa ngayon ay pangungunahan muna ni Luka ang Lakers sa kabila ng halos 3 linggo na pagpapagaling ng kanilang all-star na si LeBron James mula naman sa kanyang operasyon ng sciatica.
Samantala, pinangunahan naman ni Suns guard Jared Butler ang laban para sa kanilang pangatlong pagkapanalo sa preseason. Nakamit ni Butler ang 35 points, 7 rebounds, 9 assists na may 5 3-point dimes para sa kanyang 34 minutes on the court. Sinabayan ito ni Jordan Goodwin na may 24 from the floor at 17 naman para kay Kaman Maluwak. Patuloy ang bayanihan at malasakit ng Aya advocacy ni Bini Aya nang makalikom ang kanilang Let's Help Cebu donation drive ng halos 1 milyong piso para sa mga biktima ng lindol. Nagsimula ang kanyang kampanya noong Oktubre 2 kung saan agad na tumugon ang kanyang mga taga-suporta at iba't ibang grupo sa panawagan. Naglahad rin ng tulong ang mga Bloom sa pamamagitan ng cash donations, relief goods at iba pang uri ng tulong na agad nilang inorganisa para maihatid sa mga apektadong pamilya. Nagpasya sina Aya at ang kanyang team na ipaabot na lamang ang 1,000 relief pack sa tulong ng Philippine Red Cross at Cebu Chamber of Commerce and Industry upang ligtas at mas mabilis na pagpapadala ng mga ayuda. Ayon sa pamahalang panlalawigan, nagdala ng pag-asa at inspirasyon si Aya sa mga Cebuanong patuloy na bumabangon mula sa trahedya. Pumanaw na po ang Grammy-winning R&B singer na si Michael Eugene Archer o mas kilala bilang si D'Angelo sa edad na 51 nitong Martes na umaga sa New York. Nakilala ang singer noong 1995 matapos niyang ilabas ang kanyang debut album na Brown Sugar na pinagsama ang klasikal na R&B melodies at hip-hop. Sa kanyang karera, nanalo din siya ng 4 na Grammy Awards. Bago pa man sumikat bilang solo artist, nagsimula po siya bilang songwriter at nakatrabaho ang mga kilalang musikero katulad ni Lauryn Hill at The Roots. Sa kakaibang balita, isang retired security guard na kinilalang si Lawrence Watkins mula sa New Zealand ang nagtataglay ng longest personal name sa mundo. Ayon po yan sa Guinness World Records. Nakamit nito ang Guinness World Record Certificate bilang world's longest Christian name na may kabuang 2,310 noong March 1992. Ngunit noong nakaraang buwan lamang, muling isinailalim sa bagong kategorya ang record bilang world's longest personal name na may opisyal na bilang na 2,253 na pangalan. Umabot naman sa 7 pahina ang pangalan ni Lawrence Watkins sa kanyang birth certificate, habang may karagdagang 6 na pahina naman sa kanyang orihinal na passport. May tumalo pa pala sa pangalan mo, Nina Rikki. May tumalo pa pala kay Nina Rikki, Alagao, Flores. Grabe naman talaga, alam mo, yung kaming magkakapatid, ako lang yung dalawa yung pangalan. Yung kuya ko, Joel lang, tapos yung bunso namin, Troy lang. Na, di ba, medyo thoughtful din kasi yung pagbibigay ng pangalan. Ay, hindi oo. siya basta sinumpong ka na, ay, itong papangalan ko sa anak ko kasi napapanahon si ganitong singer. Or kung sino man, Oo, diba? dapat maisip mo yung kanyang kinabukasan. Pagtatawanan ba siya ng mga klase? At saka sa klase, nag-e-exam na yung iba, nasa pangalan pa lang yung anak mo. Naku talaga naman. Sorry po mga anak, yung anak ko napakahaba ng mga pangalan. Sa ikaw nagsalita tayo, ako tagdadalawa. Ako tigatlo. Ay, grabe. Yung isa Totoo ba? naman, dalawa lang, pero napakahaba. O, At diba, kakaiba. mga ganon? Minsan ako din, ini-spell ko yung pangalan ni Mishka Christianik. Minsan di ko rin may tandaan ko ano talaga yung spelling na nilagay Pero ko diba, sa no? Parang ang hirap naman talagang isulat. Diba? Ayan, ako. Kaya, congratulations din. Diba? Meron din palang kahihinatnan. naman, oo. Ang kanyang Meron naman siyang napakahabang Guinness World pangalan. Record. Dahil, imagine ha, Guinness World Record holder siya. Oo, tsaka pakiramdam ko, bibilang ng napakahaba ring panahon bago may tatalo sa kanya. Diba? Yun. So, congratulations. Sige, sa susunod Sa'yo naman na ang tingnan corona. natin, kung bilangin natin mabuti kung ilan yung letters ng pangalan niya. Subukan natin siyang talunin. Ikaw, balitaan mo na lang ako pag na-enjoy mo, ha? Sige. Ayan, so, magkita-kita po ulit tayo bukas dahil tandaan na mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami Nina para maghatid ng balita sa dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po mali si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang Mata ng Agila International Trusted, Connected, On Point.